Atensi mga senior citizens ng Pilipinas. Mayroon ba kayong naririnig na balita tungkol sa dodobleng allowance mula sa SSS? Hindi ito fake news mga ka-senior. Simula ngayong Lunes, may malaking pagbabago na magaganap na makakatulong sa inyong buhay. Isipin nyo lang ang pensyon na natatanggap nyo ngayon, may posibilidad na tumaas ng doble. Ibig sabihin, kung dati ay kumikita kayo ng isang halaga, ngayon ay pwede nang maging 2 beses ang laki. Paano nangyari ito? Ano ang requirements? Sino-sino ang qualified? Napakalaki ng impact nito sa milyon-milyong senior citizens sa buong bansa. Pwede na kayong makabili ng mas maraming gamot, mas maayos na pagkain, o kahit makatulong pa sa mga apo. Hindi na kailangan maghirap or umasa lang sa tulong ng mga anak. Pero tandaan, may deadline ito. May mga requirements na kailangan ninyong asikasuhin, may mga dokumento na kailangan ihanda. At hindi lahat ay automatikong makakakuha nito kung hindi kayo magsasubmit ng tamang papeles. Sa video na ito, ibibigay ko sa inyo ang kumpleto at detalyadong impormasyon. Walang kulang, walang lihim. Isang maling hakbang lang, baka mawala ang pagkakataon ninyong makatanggap ng dagdag na benepisyo. Kaya mag-like na ngayon kung gusto ninyong malaman ang buong proseso at ayaw ninyong palampasin ang dodobleng allowance na ito. Mga mahal kong senior citizens, ako po ay lubos na nasasabik na ibahagi sa inyo ang kumpletong detalye ng programang ito na matagal nang hinihintay ng nakakaraming mamamayan. Bago tayo magsimula, gusto kong sabihin na ang lahat ng impormasyong ibibigay ko sa inyo ngayong araw ay batay sa pinakabagong anunsyo mula sa Social Security System at sa mga opisyal na sangay ng gobyerno. Hindi po ito galing sa chismis o sa mga hindi mapagkakatiwala ang pinagkukunan. Lahat ng sasabihin ko ay verified at totoo. Kaya makakaasa kayo na ang mga hakbang na ibibigay ko ay tama at updated. Una sa lahat, kailangan nating maintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng dodobleng allowance na ito. Maraming senior citizens ang nalilito at nag-a-assume na ang kanilang regular na monthly pension ay biglang magiging doble sa susunod na buwan. Pero hindi po ganun kadali ang proseso. Ang dodobleng allowance na tinutukoy dito ay may kinalaman sa special program na inilabas ng gobyerno para sa mga qualified senior citizens na nakakatugon sa mga partikular na kondisyon. Hindi po ito automatic na idadagdag sa lahat ng seniors. May mga requirements na kailangan ninyong tuparin at may mga hakbang na kailangan ninyong gawin para masigurado na kasama kayo sa mga makikinabang. Ngayon, pag-usapan natin kung sino ang qualified sa programang ito. Ang unang requirement ay dapat kayong registered member ng Social Security System. Ibig sabihin, dapat meron kayong SSS number at active na account. Kung hindi pa kayo registered, ngayon na ang tamang panahon para magparehistro. Dahil kung hindi kayo member, wala kayong pagkakataon na makatanggap ng benepisyong ito. Pangalawa, dapat kayong umabot na sa edad na 60 years old pataas. Ito po ang minimum age requirement para sa lahat ng senior citizen benefits sa bansa. Pangatlo, dapat kayong pensioner na ng SSS. Ibig sabihin ay tumatanggap na kayo ng regular monthly pension mula sa kanila. Kung employed pa kayo or self-employed at nagbabayad pa ng contributions, hindi pa kayo qualified sa programang ito dahil hindi pa kayo considered na retiree. Ang susunod na kondisyon ay medyo technical pero napakahalaga. Dapat na ang inyong total contributions sa SSS ay umabot na sa minimum required number of credited years of service. Usually, ang requirement na ito ay umabot ng 10 taon o 120 months ng contributions. Pero may mga special cases kung saan kahit kulang pa kayo sa 10 taon, pwede pa rin kayong maging eligible depende sa inyong edad nung kayo ay nag-retire at sa iba pang factors. Kaya napakahalaga na tingnan ninyo ang inyong SS records para malaman kung qualified na kayo o kailangan pa ninyong mag-contribute ng additional months. Ngayon naman, pag-usapan natin ang timeline ng programang ito. Ang implementasyon ay nagsimula na ngayong Lunes pero hindi ibig sabihin na makukuha ninyo agad ang pera sa loob ng isang araw o isang linggo. May proseso pa rin na kailangang sundin. Ang unang hakbang ay ang pag-verify ng SSS sa kanilang database kung sino-sino ang mga eligible members.
Ang verification process na ito ay tumatagal ng mga 2 linggo hanggang 1 buwan, depende sa dami ng applications at sa completeness ng inyong documents. Kaya napakahalaga na mag-prepare na kayo ngayon ng lahat ng required documents para hindi kayo mahuli sa pila. Ano ba ang mga dokumentong kailangan ninyong ihanda? Una, kailangan ninyo ng valid government-issued identification card. Pwede itong SSS ID, PhilHealth ID, Senior Citizen ID o kahit anong government ID na may inyong mukha at signature. Pangalawa, kailangan ninyo ng birth certificate or any document na magpapatunay ng inyong edad. Ito ay para ma-verify na kayo ay 60 years old na pataas. Pangatlo, kailangan ninyo ng proof of SSS membership. Pwede itong SSS number or any correspondence galing sa SSS na nagpapakita na kayo ay registered member. Pang-apat, kailangan ninyo ng bank account details kung saan ide-direct ang inyong pension. Mas mabilis at safe kung through bank transfer ang payment kaysa sa check or cash dahil iwas hassle at iwas pila pa sa SS offices. Pero tandaan, may additional documents pa na pwedeng hilingin ng SS depende sa inyong situation. Halimbawa, kung kayo ay overseas Filipino worker na nag-contribute sa SSS habang nasa ibang bansa, kailangan ninyong mag-submit ng proof of overseas employment. Kung kayo naman ay self-employed na, nagbayad ng voluntary contributions, kailangan ninyong ipakita ang inyong payment records. Kung kayo ay separated or widowed at ang inyong spouse ay SSS member din, may additional forms na kailangan ninyong fill up para sa survivor's benefits. Kaya iba-iba ang requirements depende sa bawat individual case. At kailangan talagang mag-coordinate kayo directly sa SS para malaman ang exact documents na applicable sa inyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang computation ng dodobleng allowance. Maraming senior citizens ang nag-a-assume na kung ang kanilang regular pension ay 5,000 per month, magiging pa 10,000 na ito sa susunod. Pero hindi ganoon ang computation. Ang dodobleng allowance ay additional benefit na idadagdag sa inyong existing pension. Pero ang computation nito ay based sa inyong average monthly salary credit at sa number of years na kayo ay nag-contribute. Halimbawa, kung inyong average monthly salary credit ay $10,000 at kayo ay nag-contribute ng 20 years, ang computation ng inyong additional benefit ay magkakaiba sa isang senior citizen na ang average monthly salary credit ay 15,000, pero nag-contribute lang ng 10 years. Kaya iba-iba ang matatanggap na additional benefit ng bawat senior citizen depende sa kanilang individual contribution history. Pero para bigyan kayo ng general idea, ang average additional benefit na matatanggap ng karamihan ay umabot ng 30 to 50% ng kanilang existing monthly pension. Ibig sabihin, kung ang inyong regular pension ay phase 6,000, ang maing additional benefit ay umabot ng PH 800 to phase 3,000 per month. Malaki na rin po yan lalo na sa mga senior citizens na umaasa lang sa pensyon para sa kanilang daily expenses. Ang additional na yan ay pwede ng pambili, ng gamot, pambayad ng utilities or extra budget para sa pagkain ng buong pamilya. Pero may isang mahalagang reminder na gusto kong i-emphasize. Ang dodobleng allowance program na ito ay limited lang sa certain period. Hindi ito permanenteng addition sa inyong pensyon. Ang initial implementation ay tumatagal lang ng 12 months o 1 taon. After 1 year, mag-a-undergo ng evaluation ang program para tignan kung effective ba at kung may budget pa ang gobyerno para ipagpatuloy ito. Kaya napakahalaga na samantalahin ninyo ang opportunity na ito habang available pa. Mag-apply na agad at huwag nang mag-delay dahil baka mamaya ay masyadong maraming applicants at matagalan ng processing or worse, maubusan ng slots kung may limitation man sa number of beneficiaries. Ang application process ay medyo simple pero kailangan talagang mag-pay attention sa details. Una, kailangan ninyong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong area. Huwag kayong pupunta sa kahit anong branch dahil baka hindi nila hawak ang inyong records kung kayo ay registered sa ibang branch. I-check ninyo muna sa SSS website kung ano ang designated branch ninyo base sa inyong address. Pangalawa, pagdating ninyo sa branch, kumuha kayo ng queue at pumila sa pensioner section. Huwag kayong pipila sa general inquiries.
dahil mas matagal ang processing doon. Sa pensioner section, mas specialized ang staff at mas alam nila ang mga detalye ng program. Pagdating ng inyong turn, sabihin ninyo sa staff na kayo ay nag-apply para sa dodobleng allowance program. Ibibigay nila sa inyo ang application form na kailangan ninyong fill up. Siguraduhing accurate at complete ang lahat ng information na ilalagay ninyo. Huwag kayong mag-leave ng blank spaces dahil yan ang common reason kung bakit rejected ang applications. Kung may hindi kayong maintindihan sa form, huwag kayong mahiyang magtanong sa staff. Trabaho nila na tumulong sa inyo at mas okay na magtanong kaysa mag-assume at mali pa ang ilalagay ninyo. After ninyong fill up ang form, ibibigay ninyo ito kasama ng lahat ng required documents. Mag-check ang staff kung complete lahat at kung in order. Kung may kulang, sasabihin nila sa inyo at may option kayong bumalik after ninyong kumpletuhin ang documents. Pero may alternative option para sa mga senior citizens na mahina na o may sakit at hindi na makapunta sa SSS branch. Pwede kayong mag-apply online through the SSS website or through the MySS mobile app. Pero tandaan, kailangan ninyong may existing SSS online account para makapag-apply online. Kung wala pa kayong online account, kailangan ninyong mag-register muna. Ang registration process ay medyo technical at kailangan ninyong may email address at mobile number. May verification process din na involved, kaya kung hindi kayo tech-savvy, mas okay pa rin na pumunta kayo personally sa branch or magpasama kayo ng kamag-anak na marunong gumamit ng online systems. Sa online application, kailangan ninyong mag-upload ng scanned copies or clear pictures ng lahat ng required documents. Siguraduhing malinaw ang images dahil kung blurred or incomplete ang upload, automatic rejected ang application. After ninyong isubmit ang online application, mag-receive kayo ng confirmation email or SMS na may reference number. I-save ninyo ang reference number na yan dahil yan ang gagamitin ninyo para matrack ang status ng inyong application. Usually, ang processing time para sa online applications ay mas mabilis compared sa walk-in applications dahil automated na ang initial verification process. After ninyong mag-submit ng application whether personal or online, ang susunod na mangyayari ay verification ng SSS sa kanilang database. Tinitrace nila ang inyong complete contribution history simula nung kayo ay nag-start mag-work hanggang sa nung kayo ay nag-retire. Tinitignan nila kung consistent ba ang inyong contributions, kung may gaps ba sa payments, at kung tama ba ang declared salary credits. Ang verification process na ito ay automated pero may manual checking pa rin na involved, especially kung may irregularity sa records. Kaya minsan may mga senior citizens na contacted ng SSS para mag-explain ng certain discrepancies sa kanilang records. Kung mangyari ito, huwag kayong mag-panic. Normal lang yan at part ng verification process. I-provide lang ninyo ang requested information or documents at cooperate kayo sa SSS para maayos ang issue. Pagkatapos ng verification, mag-undergo pa ng approval process ang inyong application. May designated approving officer sa SSS na nag-review ng lahat ng verified applications. Tini-triple check nila kung lahat ay in order at kung deserving ba ang applicant. Usually, ang approval process ay tumatagal ng 2 to 3 weeks depende sa volume ng applications, pero may priority lane para sa senior citizens na may serious medical condition o kaya naman ay indigent. Kung kayo ay sakitin o mahirap talaga at desperado sa tulong, pwede kayong mag-request ng priority processing. Kailangan lang ninyong mag-submit ng medical certificate o certificate of indulgency galing sa barangay para ma-prove ang inyong status. Pagka-approved na ang inyong application, mag-receive kayo ng notification through SMS or email. Ang notification na yan ay magsasabi kung kailan mag-start ang release ng inyong additional benefit. Usually, ang release ay kasabay ng regular pension payout ninyo. Kung monthly pension ninyo ay released every 10th ng buwan, kasama na rin ang additional benefit sa release na yan. Kung through bank transfer ang inyong pension, automatic na ring marireflect sa bank account ninyo ang additional amount. Kung through check naman, mas malaki ang check na marirelease sa inyo. Kung cash pick-up sa SSS branch,
mas malaki ang amount na makukuha ninyo. Pero may mga cases na may delay sa release kahit approved na ang application. Ang common reasons ng delay ay technical glitches sa system, incomplete bank account details, o kaya naman ay may backlog sa processing dahil sa dami ng applications. Kung nangyari ito sa inyo, huwag kayong magpanic. Contact ninyo agad ang SSS hotline or pumunta kayo sa branch para mag-follow up. Meron silang customer service representatives na dedicated para sa ganyang concerns. I-provide lang ninyo ang inyong reference number at SSS number at i-check nila ang status ng inyong account at ng release ng benefits. Ngayon, pag-usapan naman natin ang responsibilities ninyo as beneficiaries ng program. Hindi lang basta kayo makatanggap ng benefits tapos okay na. Meron kayong obligations na kailangan ninyong tuparin. Una, kailangan ninyong mag-attend ng mandatory seminar na ino-organize ng SSS. Ang seminar na ito ay tungkol sa proper financial management at sa rights and responsibilities ng senior citizen beneficiaries. Ang attendance sa seminar ay required at kung hindi kayo dadalo, may possibility na masuspend temporarily ang inyong benefits. Pero huwag kayong mag-worry dahil ang seminar ay one-time lang at usually ay tumatagal lang ng 2 to 3 hours. May schedule din yan na pwede ninyong piliin na convenient sa inyo. Pangalawa, kailangan ninyong mag-submit ng Annual Certification of Life. Ito ay document na nagpapatunay na kayo ay buhay pa at actively claiming ang benefits. Ang certification na ito ay pwede ninyong kunin sa barangay o sa SSS branch mismo. May deadline ang submission ng certification every year. At kung hindi kayo makasubmit on time, masuspend temporarily ang inyong pension hanggang sa mag-comply kayo. Ang purpose ng certification na ito ay para iwasan ang fraud at siguraduhin ang benefits ay napupunta talaga sa tamang beneficiaries. Pangatlo, kung may changes sa inyong personal information tulad ng address, contact number, civil status, or bank account details, kailangan ninyong i-update agad sa SSS. Ang hindi pag-update ng information ay pwedeng mag-cause ng delays sa release ng benefits o kaya naman ay masend ang benefits sa wrong address or account. Kaya napakahalaga na i-inform ninyo agad ang SSS ng any changes para walang problema sa future releases. May special provisions din ang program para sa mga senior citizens na may special circumstances. Halimbawa, kung kayo ay bedridden or immobile na dahil sa sakit, pwede kayong mag-apply para sa home visit ng SS representatives. Ang home visit na ito ay para kunin ang inyong application at documents without the need na pumunta pa kayo sa branch. Kailangan lang ninyong mag-coordinate sa SSS at mag-schedule ng visit. Pero limited lang ang slots para sa home visits. Kaya kailangan talagang mag-advance notice kayo. Para naman sa mga senior citizens na wala ng pamilya or kaanak na pwedeng tumulong sa kanila, may partnership ang SSS with various senior citizen organizations at non-government organizations na pwedeng mag-assist sa application process. May mga volunteers na trained to help seniors fill up forms at mag-prepare ng documents. Pwede rin kayong mag-approach ng Department of Social Welfare and Development sa inyong area para humingi ng tulong. Maraming resources na available at huwag kayong mahiyang humingi ng assistance dahil karapatan ninyo yan as senior citizens. Ang programang ito ay parte ng mas malaking government initiative para sa welfare ng senior citizens. Bukod sa dodobleng allowance, may iba pang benefits na available para sa inyo tulad ng free medical consultations sa government hospitals, discounts sa medicines at groceries, discounts sa transportation at priority lane sa lahat ng government transactions. Ang kilang talaga ay aware kayo sa inyong rights at active kayong nag-avail ng benefits na applicable sa inyo. Hindi kayo dapat mahiya o mapahiya na humingi ng kung ano ang deserve ninyo dahil mga veterano naman kayo at matagal nang nag-contribute sa development ng bansa. Gusto ko ring i-address ang concerns ng iba na baka ito ay scam o kaya naman ay fake news. Totoo po ang programang ito at legitimate. Pero tandaan, ang SSS ay hindi nagte-text or nag-call to ask for money or personal information. Ang legitimate transactions ay dapat gawin personally sa SS branch
or through their official website at mobile app. Kung may tumatawag sa inyo na nagka-claim na galing sa SS at humihingi ng payment or personal details, huwag kayong magtiwala. I-report ninyo agad sa SSS hotline or sa nearest police station ang suspicious activities na ganyan. Maraming scammers na umaabuso sa vulnerability ng senior citizens kaya kailangan nating mag-ingat. Sa pagtatapos, gusto kong i-emphasize na ang dodobleng allowance program na ito ay golden opportunity para sa lahat ng qualified senior citizens. Ito ay manifestation ng commitment ng government na alagaan ng welfare ng elderly population. Samantalahin ninyo ang opportunity na ito habang available pa. Mag-apply na ngayong linggo pa lang at huwag na mag-delay. Prepare ninyo ang lahat ng required documents. Coordinate kayo sa SSS at i-follow ang lahat ng procedures. Kung may questions or concerns kayo, huwag kayong mag-hesitate na magtanong sa SSS o humingi ng tulong sa family members or friends na may knowledge sa process. Tandaan, deserve ninyo ang benefits na ito. Matagal na kayong nagtrabaho at nag-contribute sa lipunan. Ngayon naman panahon na para tumanggap ng support at assistance mula sa government. Maraming senior citizens ang nag-struggle financially, kaya ang additional benefit na ito ay malaking tulong talaga sa daily expenses at medical needs. Huwag kayong mapag-iwanan at mag-take action na ngayon. MHTT Ashan TAS UTB K6 IKL D9LJE ASI JHGT TT Library A3GDUON